Welcome to my YouTube channel. Ito po, TMX Honda 155. Okay, bubuksan po natin tong engine kasi pagmasdan nyo, ka-overhauling lang yan. Kitang kita pa yung pagkakatuyo ng ginamit na silicone. So, buksan natin yan. Kasi binuo ito, in-overhauling. Pag ibinaba mo ang kick arm, maganito, ganito, So, buksan natin, check natin kung anong pagkakabuo niyan para malaman natin kung anong nangyari. So, kasi ang issue lang nito is muusok. So, pina-overhaul ng may-ari. Basa pa yung yung silicone. So, buksan natin guys. Watch out. Ito. Sariwa pa ang oil. Ibig sabihin, bago pa. Overhauling nga talaga. Ang mas na nyo, silicone, basa pa. Ayan o. Ano nga ito yung filter. Sariwa pa, no? Hindi pa umaandar. Kasi hindi mapaandar. Maganit yung maganit sipahan. Maganit yung kick. So, yan. Okay. Nakita natin. Kulang pa yung naikabit. Alalaman natin yan mga paps. Shoutout po sa aking mga boss. Sa aking mga boss dyan sa Cubao. Shoutout. Yan sa aking boss kay Kuya James Bangus. Pinakasikat yan dyan sa may Common. Tapat ng Shell. Yan dyan po siya dyan. Si Kuya James. Ang pinakamasarap na bangus. Okay po. Saglit lang ulit. Titignan po lang natin. Welcome my friend. Ito binuksan na natin. Tingnan natin ang tambutso. So buksan natin ulit para makita natin yung loob niyan. Babaki natin. Pagmasdan nyo, secondary clutch, oil centrifugal filter, okay, pinion gear, okay, yung clutch housing assembly, yung clutch lining nya, kagaya ito ng XRM Supremo Wave 100, kagaya lang yan, saka yung mga China motors. Okay po, happy natin kung ba't maganito i-kick So, saglit lang po ulit. Naputol-putol lang natin. Para at least hindi kayo maboard, hindi kayo mainip. Okay po? Okay. So, ito guys. Tinanggalan natin yung secondary clutch. Yung clutch basket. So, mapapansin mo pa lang dito. Dito pa lang mapapansin mo na. Ito tong gear na ito, spindle na ito, ewan ko kung gear na ito ang tawag sa gear na ito itong kinakabitan na clutch basket. Ang ganit ikutin, no? Hindi natin mataya kung may sobrang washer dyan sa loob niyan Doon tayo ng main shaft. Yung sa counter shaft, sa main shaft, ang ganito. Kaya pag binuksan natin yan, maliliwanagan na tayo kung ano naging problema ng mekaniko rito. Di ba po? Kaya okay lang naman magbaklas. Just be sure na naka-align yung mga gamit. Kung hindi kayo kabisado, i-align nyo lang. Minsan ang technique natin dyan mga paps, inililista ko yan. Halimbawa, yung mga pagitan ng counter shaft, yung mga washer, lista mo yan, sunod-sunod. Para at least malimutan ko man siya ibalik. Pag nakita ko yung notes ko,
may marirecall ko kung saan nakatayo yun, mga parts na yun, para doon, kung saan para siya, okay? Okay po, wala tayo sinisisi rito na kailangan nating trabaho. Salamat po sa patuloy niyong panonood sa ating videos. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Share lang natin to. Alam na po ito ng ating magagaling sa TMX. At least may ma-share tayo sa ating mga YouTube friends, sa ating mga kaibigan, sa buong mundo. Opo. Thank you, Kuya Glenn. Shoutout sa iyo lagi. Kay Kuya Ironmar. Thank you rin. Kay, ano dyan, sa Cubao, kay Nana. Kay Boss Nana. Okay po. Kay Kuya Ruel. Kuya Ruel. Congrats. Kay Kuya Eben. Nasa Bulacan si Kuya Eben. Ito sa aking mga boss. Kay Dadski at saka kay Mamski. Ako po. Thank you. Saglit lang po mga kaibigan. So ito guys, binaklas na natin. Meron tayo rito na nakita. Kagaya nito. Itong shafting ng pang-polymer gear. Wala itong washer dito na extra. Isang washer lang yan doon sa loob. Ayan o. Pero nilagyan niya na isang washer. Pagka nilagyan niya ng washer dito sa may banda rito. Narito yung cam gear. Ito yung washer talaga rito. Nilagyan pa niya ng extra washer dito. So dapat wala yan ha. Tapos ito, yung pagkakaalam ko nito, may washer itong manipis rito eh. Kagaya nito, yung kalapit. May washer na manipis po yan. Ay wala, hindi ko alam kung saan nagpunta. Hanapin natin, check natin dito. Malapit natin buksan to. Buksan natin, makikita nyo. Makikita natin kung ano naging problema. Apo, sakit lang po. So, welcome! Okay, to be continue. So, ito yung ating TMX. Na-findings na natin yung problema. Kung bakit pag kinikikito is ayaw bumalik, tas maganit. Maganit siyang i-kick. So, may washer ako ritong nakita. Pwedeng itinagdag ito nung gumawa nung una. Ito, may sobrang washer. Hindi ko lang kung saan niya kinuha ito eh. Tapos, yung tayo ng mga washer dito sa transmission is, hindi ko natin masabi, may baligtad ang pagkakakabit at may kulang. Okay? So ito, pagmasdan nyo, ito yung main shaft. Sorry. Ito yung main shaft. Ito ang tamang pagkakabit ng mga washer. Alam na po ito ng magagaling sa TMX 155, pero do sa ating mga YouTube friends, at least po, may ma-share kaming video sa inyo. So, kung pagmamasdan nyo tayo ng main shaft, yung bearing na narito, lumubulong kasi. Yung bearing na narito, sa left side ng crankcase, is 602. Yung dito sa right side, yung bearing na kinakabitan ng gear na ito is 6006. Okay po. So once na ito yung kabuuan ng main shaft, dito nakakabit yung clutch basket. Okay. So punutin natin yan. Una, ito, washer, flat washer, nanipis lang mga ilang mm lang kapal niyan. And then thick washer, flat pa rin siya, steel collar, yan, makapal.
tail collar. Ito yung gear. Ito yung gear. Ito ay ayan, okay. Ito ay 18 teeth. 18 gear teeth. So ayan ha. Sa loob niyan, ito. Itong spline washer. Pero common to sa sliding. Kung mapapansin nyo ito mga paps, yung medyo parang may humps type. Diba may flat to, super flat yung gilid. Kasi sa medyo may konting may konting umbok. Yung super flat ang pantay, pag pantay na pantay, yun po ang kadikit ng circlip. Doon po didikit yun sa circlip. Kasi sabi sa Honda, sa ating mga seminar natin sa Honda, yung mismong may parang humps, parang umbok, yun ang dapat nakadikit sa gear. At kung alin yung flat, nakadikit siya sa circlip. So, okay. Kung mamasdan nyo yan. So, flat to. Dito sa circlip yan. Circlip. And then anong kasunod? Ito yung 25 teeth. 25 teeth na gear. Okay? 25 teeth na gear. Tapos circlip. And then yung sliding washer natin. And then the gear is 22 teeth. Ito yung first gear. Wala ko itong first gear nga eh. First gear siguro. Ito ay 13 teeth. And then tin washer. Ayan o. Super tin washer. Nahipis yan. Sakto lang yan. And then to. Itong gear na ito ay 17 teeth. 17 teeth. So that's it. That's it. Design ng ating design ng Honda about main shaft. Okay. So that's it. Yan po ang ating main shaft. Kung paano nyo malalaman yung tayo ng washer. Okay po. So dito naman po tayo sa dito naman po tayo sa counter shaft. So ito yung counter shaft, yung kinakabitan ng sprocket, ng engine sprocket. So ganito tayo niyan. Magkadikit kasi yan eh. Yun. O nyo mga paps. So kung nyo mang sa pinakamalaki sa counter shaft is siya yung primera. First gear, second gear, third gear, fourth gear. Itong gear na ito yung idle gear para sa kickstarting system. Ito yung nakadikit ito. Sa kickstarter natin, yan. Diba? Na gigets nyo na po mga paps, mga friends. Okay. So let's discuss this part of transmission. They call this the counter shaft. Okay. So counter shaft, yung part ng bearing dito is 6204. 6204. And then dito, part dito is needle bearing. Needle bearing po nandito. Okay? So, once na inangat natin to, una, ito, thin flat washer, manipis na flat washer, and then collar type na flat washer. Okay? And then itong gear. Itong gear. Sa loob po ng gear na ito, walang bushing. Okay. This
Itong gear na ito ay meron siyang 31 teeth. 31 teeth. The next is yung circlip. Circlip. And this gear is 25 teeth. Okay? Sa loob po niyan, meron siyang sliding washer. And then circlip. Okay? At ang kasunod dyan itong gear na ito is 28 teeth. 28. Okay? 28 teeth. And then, ito ang kasunod. Flat washer. Super thin. Manipis lang. And then, huwag niyong kalimutan, yung gear na ito. Itong gear na ito is 36 teeth. 36 teeth. Pero mayroon niyang collar bushing. Ito. Pagkatapos ng flat washer, mayroon ang collar bushing. Ayan, bushing. Collar bushing. And then ito, yung 36 teeth natin. And again, yung ating flat washer, manipis. And then the final gear, yung starter driven gear, idle gear. Tingnan nyo ito mga paps. Kasi pag tinignan mo itong gear na ito, merong mas mataas ang nabahagi rito kaysa sa rito. So ang diskarte ko dyan, ito ang ididikit ko rito sa first gear. Kasi para hindi siya masyadong magdikit itong labas na ito. Paganyan. Hindi pa ganyan. Pag ganito. Okay? May bushing din po yan kasi kalug yan pag walang bushing. Ito yan. Collar bushing sa sentro. And then the last part is yung flat washer na medyo malapad pero medyo mga sobrang kapal. So that's it. Ito nga pala is 24 teeth this one. Okay. So ang nangyari dyan, ang ginawa ng ating bumuo nito, yung washer na makapal dito, isinilid yan dito sa loob. Nakasilid yan. Tapos meron siyang itinagdag na flat washer dito. So bawal dito magkaroon ng flat washer. Kasi once na binunot mo ito, magpapalit ka ng o-ring, nalaglag yan doon sa loob, kakainin niya ng cam gear. Ito, kakainin niya ng cam gear. Diba? Doon sa part ng block. So, yun ang problema. So, now, bubuhin na natin yan. Check natin kung anong mangyayari. Pero okay na yan. So, yun ang tatandaan nyo mga paps. Yun ang yung tatandaan. For dito naman sa kick shop, ito, kick shop, circlip, washer, spring, starter ratchet, and then itong kick gear, may circlip pa yan sa loob. Sa loob nito, itong ratchet, circlip, kick gear. Ang kick gear is 25 teeth. Okay. And the next is the washer, cover washer, kick spring, saka yung guide ng kick spring para huwag siyang mabuhol. Kasi pag wala nito, pwedeng mas mabilis siya maputol pag kinik mo. Okay, guide siya yan ang guide. So yung shift drum, shift port, and then yung head part, hasayin natin yan. Yung clutch lining, bago raw yan dito sa selector shafting, may washer din po rito na manipis. Ayun po. So buuin natin yan. Wala pala yung gasket natin, order natin kay boss. At shoutout po sa ating mga boss
all over the world. Thank you po sa patuloy niyong pagsubaybay. At pasensya na po kayo kung nababash tayo. Sama raw yan sa buhay. Opo. At salamat po ng marami. Shoutout po kay Dadski at saka kay Mamski. Kay Ate Mabel, kay Kuya Glenn, kay Kuya Ruel, kay Kuya Eben, kay yan po sa ating yung magaling sarap niya mag-barbecue sa Cubao. Kay Ate Werly. Shoutout kay Ate Werly. Opo, sa kanila dyan lahat. Kay Kuya Ken, kay Ate Len. Sa kanilang masarap na pares. Matatagpuan nyo dyan sa tapat ng Kamuning. Opo. Kay Kuya Amloy. Thank you po. Thank you ng marami. Bye-bye.